Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating channel. Naway pagpalain tayo ng ating makalangit na Ama at pagpalain ang lahat ng ating mga ginagawa, especially itong ginagawa natin ngayon sa pagsishare ng mga kaalaman natin na hindi natin makukuha doon sa ating paaralan, doon sa mga nakasulat sa libro. Dahil ang i-share natin sa araw na ito, guys, is patungkol sa earth science. Kasi naalala ko simula ng elementary, high school, college, paulit-ulit lang yung tinuturo sa paaralan, iba-iba lang yung guro na nagtuturo, pero dahil sa the same na book yung ginagamit, paulit-ulit lang yung pagtuturo sa mga maling aral, mga maling impormasyon. So marami tayong nalalaman na hindi natin talagang hindi tayo satisfied sa mga itinuturo, sa mga impormasyon na binibigay ng libro. Kaya nagkaroon tayo ng sariling pag-aaral, nag-observe tayo, para dahil gusto din natin makuha, malaman yung katotohanan. Katulad na lamang ng itong ngayon, mga nangyayari ngayon, itong katulad ng lindol. Ang pinaka-explanation ng science patungkol sa lindol, itong German geologist na yung theory niya about sa plate tectonics, hindi po ako naniniwala. Although nangyayari itong plate tectonics, pero hindi po talaga ito yung pinakadahilan na nagkaroon ng lindol. Kaya masasabi natin na kulang po yung explanation niya. At itong patungkol sa ulan, na ang pinagmulan ng ulan, evaporation daw ng tubig sa pamamagitan ng init. Hindi din tayo kumbinsido. Dahil kung titignan natin, yung tubig na mag-evaporate dahil sa init, ito po ay magdadry. So pag nag-dry siya, mawawala po siya. Hindi na po siya babalik sa pagiging tubig dahil nag-dry na siya. So ang init po ay hindi po pinakadahilan. Hindi po siya yung pinagmulan na nagkaroon ng ulan. Pero ang init po ay ginagamit din para magkaroon ng ulan. Pero hindi po siya ang pinaka-main source o origin na magkaroon ng ulan. At itong bagyo, bakit nagkaroon ng bagyo? Yung explanation ng libro, bumubulwak daw yung malakas na hangin mula sa karagatan, kaya ito daw yung pinagmulan ng bagyo. Mali din po yan. Kaya marami pong bagay na natutunan natin sa pag-aaral natin, personal na pag-aaral natin sa ating mga obserbasyon na mga maling-mali. Kaya ito na yung pagkakataon na gagawa tayo ng mga videos patungkol sa earth science at sasagutin natin yung mga maling impormasyon. Bibigyan natin ng tama, makahulugan at satisfying na mga explanation kung ano ba talaga ang dahilan ng mga nangyayari dito sa ating mundo. Mabigyan natin yan ng tamang tumpak na mga kasagutan. Sa susunod na video, magbibigay ako ng mga explanation sa bawat mga sitwasyon. Bibigyan natin ng tamang mga impormasyon, tamang explanation para malaman natin, mapatutuhanan natin, mapatunayan natin na yung ating pag-aaral, yung ating obserbasyon, yung ating ideya ay tama kumpara doon sa mga nagdaang mga scientist, mga meteorologist, mga geologist na maling-mali po yung kanilang mga eksplanasyon tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating sanlibutan. At
Abangan ninyo guys ang ating mga susunod na video patungkol sa Earth Science. Naway pagpalain tayo ng ating buhay na makalangit na Ama. I-subscribe ninyo guys, i-follow ninyo yung ating channel, i-like ninyo at i-share ninyo para maisiwalat natin yung tamang impormasyon sa buong mundo. Bye-bye!